Hello, my dear Scorpio! Hello, hello, hello! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung reading mo para sa first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026, and this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Doon po sa mga interesado sa ating pong private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan mo, my dear, para po makontak ang inyong lingkod. First 15 days of May is Scorpio. Tingnan natin, my dear, kung ano meron sa first 15 days of May mo. Let me see what is going on. First 15 days of May. Empress. Okay, dinalaw na naman tayo ni Empress. Okay, this is energy of fertility. Okay, so posibleng meron mga magbuntis. Okay, so kung hindi naman to sa pagbubuntis, hati-hatiin ko, my dear, ha? Kasi baka yung iba dyan mag-react, pagbubuntis? Paano yan? Menopausal na ako, magbubuntis? Mga ganon. Okay. So, this is energy of fertility. So, possible para doon sa mga, di ba, pwede pa, kaya pa, lumalaban pa, pumapalag pa. Okay. But this is energy also of new ideas, new creation. Very creative kasi itong card na to, my dear. As in, super creative. So, possible, my dear, that you will be very creative ngayong first 15 days of May. Marami kang mga gustong gawin or mga creation, okay? This is the time then na pwedeng makagawa ka ng mga something unique, something different, okay? Nararamdaman ko rin sa card na to na possible then na mag-enhance ka ng skills, okay? Posibleng meron kang pag-aralan, meron kang umpisahan, or meron kang i-enhance na isang kakayanan, or makadiscover ka ng isang kakayanan, my dear Scorpio, na ay magaling pala ako sa ganito, kaya ko pala ito, yung marang mga ganon. Pero this is a very nice, my dear, na energy. Meron din tong konting energy ng acceptance, maturity. Okay, maganda tong card na to. Overall na energy ng card na to is very nice. Okay, so tingnan natin additional cards. We have here the energy of the 10 of Cups. Ayan, mamaya sabihin nung iba, ayan, di ba, baby yan, di ba, that's baby. Okay, possible talaga, my dear Scorpio, ha? Possible ito, okay? Ang ganda ng energy na nakukuha ko kasi nakakakuha din ako ng energy ng yung reunite, yung parang pagsasama ulit ng dalawang energy. Hindi ko lang kino-close, my dear, sa energy ng relationship kasi general to, pero possible na meron magkita ulit. Okay, posibleng kaibigan mo, best friend mo, or maybe your kapamilya mo, okay? It's more on parang matagal kayong hindi nagkita. That's what I'm getting, okay? Possible din yung energy ng mga pagbabalik loob, yung mga ganon. Possible din to, my dear. Kunyari, meron kang kaibigan and then may nangyari sa inyo something. This is the time, my dear, na meron mga mag-a-apology, meron mga magsusorry, meron mga magre-reach out. Reunion or reunite na energy, my dear Scorpio. I love it. Ang ganda ng energy. Nakukuha ko rin, my dear, yung energy sa card na to na parang you will be doing something na may kinalaman sa tahanan. Okay, may kinalaman sa tahanan. Possible na baka anything na may kinalaman sa tahanan. Posibleng magpapagawa ka ng bahay, or baka meron ka mga surprises, okay, na may kinalaman sa tahanan. That's what I'm getting. Okay, so dun muna tayo. Ang ganda ng energy so far. Very positive lang siya. Super positive. Okay? Nakukuha ko rin ngayon is trying to make a alam mo yun, a peaceful and
happy environment. Okay, yung parang masaya lang, everybody's happy, everybody's enjoying, yung ganun na energy. So, expected mo, especially if you are a cross watcher, na pagkasama mo si Scorpio ngayong first 15 days of May, may kakaiba siyang dala. Okay, may kakaiba siyang dala pagdating sa conversation, pagdating sa mga ideas, kasi creative nga eh, okay? So, my dear Scorpio, ayan ha. So, expected mo, my dear, na meron mga tao na posibleng mapansin ka or parang meron kang kakaibang impact sa kanila, my dear, in a positive way naman, okay? The Magician over here, this is energy of manifestation and energy of creation. Possible din na makaresolve ka ng mga problem. I can feel na parang siguro hindi mo lang to as in like 100% na personal na problema. Posibleng pati ang problema ng ibang tao, pwede din. And I'm back. Pinutol ko yung video kasi akala ko may tao. Okay, akala ko may tumatawag sa akin. Eto na naman ako sa mga naririnig ko sa aking tenga. Nako, hindi ko na naman na pigilan talaga, napabangon talaga ako sa aking upuan. Kasi minsan talaga may mga ganyan na senaryo. Anyway, let us focus with our reading, my dear. Okay. Sabi ko nga, my dear, ang ganda ng energy. There is a possibility, my dear, na meron ka mga problem na ma-resolve, pero mas malakas yung energy galing sa labas, especially sa loob ng pamilya. Sabi ko nga, may something ka na gagawin sa loob ng tahanan. So, baka ito na yun, my dear, na you will be resolving some issue or something na may kinalaman sa loob ng pamilya. Ang ganda ng energy so far. Okay, pasabog talaga, my dear Scorpio. Okay? Next card is the energy of the Page of Pentacles. You will be creating something. May kinalaman din sa usapin ng financial, my dear. Posibleng meron kang uumpisahan na business or baka meron kang uumpisahan na pagkakakitaan. Ang ganda, my dear. Remember, this is the time, my dear Scorpio, that you are very, very creative. Okay. So, to the point na meron ka ditong hawak na pera. This is the energy of the Page of Pentacles. I can see na parang meron kang pinaplano and malakas or malamang sa malamang, my dear, tama ba? Maisagawa mo ito. Sasabihin ko sana maisagawa mo ito, my dear, ngayong per 15 days of May. Ang ganda, ha? Okay, additional tayo, my dear Scorpio. Clarification tayo. Ang ganda ng reading. I love it. Additional cards tayo. We have here the energy of the Hangman. Okay. Sabi ko kanina sa combination ng ating Empress na meron tong acceptance, merong energy ng growth, to the point na meron ditong Hangman. Possible na if just in case meron mga bagay na nangyari sa'yo na hindi mo gusto lately. Okay, possible baka nagdulot ng kakaibang pakiramdam or weird na pakiramdam sa'yo, my dear, or posibleng nagdulot ng hindi magandang pakiramdam like discomfort sa'yo na pakiramdam, my dear. Nakukuha ko dito na parang na-overcome mo na yon or ma-overcome mo ngayong first 15 days of May. Ito yung pakiramdam, my dear, na parang naiintindihan mo na kung bakit nangyari yung bagay na yun sa'yo, my dear. Although, hindi talaga katanggap-tanggap na ma-experience mo or maranasan mo, my dear, yung bagay na yun. Pero ang ganda ng power nitong, itong combination ng dalawang card na to, itong power ng energy, power duo, okay? Power combination, okay? May gusto ako sabihin pero hindi ko mailabas eh. Nitong dalawang card na to, kasi it's releasing some acceptance na energy, my dear, okay? And at the same time, kung meron ka rin mga bagay na pinagdadaanan, my dear Scorpio, related sa situation, kasi hangman ito, okay, makakaisip ka ng paraan kung paano mo ito mare-resolve sa first 15 days of May. Remember, High Priestess, you are creative as of this moment, okay? Very, very creative. Yun nakukuha ko dyan. Kumbaga bonus na lang yung may kinalaman sa mga baby. Okay, yung gagawa ng baby or posibleng accident. Ganun. Ibig sabihin parang hindi mo talaga sinasadya tapos magugulat ka na lang. Meron na. Okay. So, tingnan natin. Star.
Okay, something na matagal mo nang hinihintay, my dear, posibleng ang baby. 'Di ba? Nagmamanifest ka ba ng baby? Alam mo, my dear, hindi talaga ako, my dear, nagre-reading na may kinalaman talaga sa mga baby. Pero to the point na this is a, alam mo yun, super strong na energy na may kinalaman sa baby or parang bagong silang na energy, my dear. Possible na meron talagang baby na pumasok, panibagong member ng family, hindi naman as in literal talaga, my dear, na may manganganak ka. Pwede naman, my dear, na somebody in your family or in your circle is magkakaroon ng baby. Pero medyo labas na tayo dun sa energy na yon, my dear. Posible naman, my dear, na 'di ba, creation, star, okay. Posibleng start, okay, yung pag-uumpisa, my dear, ng matagal mo nang pinapangarap. Kasi yung combination na ng Ten of Cups at saka ng star, nakukuha ko, my dear, yung parang matagal mo nang hinihiling or matagal mo nang dinadasal. Eto na siya, my dear, parang nangyayari na siya, okay. Yun na nakukuha ko or inuumpisahan mo na, okay. You are creating it. Okay, sabi ko nga kanina, baka for some of you is mag-start ng negosyo or magkapatayo ng bahay, 'di ba? Or possible naman, my dear, na dream job mo. Okay, pwede din matagal mo nang hinihiling. Okay, something na matagal mo nang hinihiling. Okay? Let me see. Teka lang ha, kung nasa isang sitwasyon ka rin, my dear, na hindi maganda and you are actually wishing, my dear, na maalis ka sa sitwasyon na yan or parang makamove on ka, makaget over ka, answered prayer din siya, my dear, kasi yun na nakukuha ko sa energy ng star at saka ng Ten of Cups, okay? Let me see, my dear. Scorpio. Ganda ng reading mo, my dear. Congratulations for this very positive na reading. Ang ganda. Very, very nice. Okay? Tsaka ang ganda ng impact mo ngayon. Ang ganda ng impact mo sa tao ngayong first 15 days of May, my dear. Talaga nagbibring ka talaga ng light, solution sa problem. Okay? So, we have here the energy of the Hermit. Okay? Sa energy ng Magician at saka ng Hermit, yung binanggit ko kanina, my dear, na parang nare-realize mo na kung bakit nangyari yung isang bagay sa'yo, eto yon. And you are actually converting yung negative energy into something na magdudulot ng productive na energy sa'yo. Yun na nakukuha ko. Parang inspirasyon, my dear, yun na nakukuha ko. Kung ano yung nangyari sa'yo na hindi maganda, parang magiging inspirasyon mo siya. Okay, ang ganda nung combination dito, my dear. This is the time, my dear, na aalis ka sa energy ng Hermit. Kasi normally yung energy ng Hermit is more on isolation. Pero to the point na Magician and the Hermit, hindi magka-opposite yung energy nila, my dear. Kumbaga parang, ang Magician kasi is paglabas and creation. Hermit is more on isolation. Kung titingnan natin yung pattern, nakukuha ko na you are finally putting out your light sa world, okay? Kung ano yung kakayanan mo. Sabi ko nga kanina, possible na baka meron ka mga ma-discover na kakayanan or baka meron kang i-enhance na mga kakayanan, my dear. Lalo na dun sa mga nasa usapin ng spiritual, okay? Nasa usapin ng spiritual, this is a really, really good time para sa iyo, my dear, para mag-aral or i-enhance yung kakayanan mo, my dear. This is very, very nice for you. Lalo na kung ikaw ay light worker sa energy ng Hermit. If you are a light worker, ibig sabihin you are a healer, or you are a anything na may kinalaman sa light, may kinalaman sa positive na energy. This is the time, my dear, kasi talagang mararamdaman ng mga tao yung impact mo, my dear, sa buhay nila, that talagang parang meron kang magic touch that you can heal people and you can change life ng mga tao, okay? Yung mga words na lalabas sa'yo will actually inspire people and help people, my dear, hindi lamang sa usapin ng pinansyal, okay? Ang lakas ng impact mo, my dear, sa usapin ng outside, okay? Parang you are shining, parang meron kang spotlight, my dear, ngayong first 15 days of May. Ang ganda ng energy. Okay, ang ganda talaga niya. Okay. Next card, my dear. Last card na tayo. We have here the energy of the Knight of Cups. Okay, it's more on
offering something but in a very very slowly. Hindi ka nagmamadali, okay? Just in case meron kang i-create na something, sabi ko nga kanina, possible na business or something na may kinalaman sa pagkakakitaan, hindi ka nagmamadali. Nararamdaman ko rin sa energy ng night that you have this very very positive na energy, my dear, na kung ano man itong uumpisahan mo is para sa'yo talaga ito, okay? Like super super positive na energy na kung ano man itong uumpisahan mo or mamanifest mo ngayong first 15 days of May is talagang nakatadhana talaga siya na mapunta sa'yo at para sa'yo talaga siya, my dear. You are moving very very slow, my dear. You are taking your time dito sa kung ano man itong nangyayari sa na transformation, upgrade, level up, whatever you wanna call it, okay? Or journey na is more on sarili, self-improvement, self-development ang nakukuha ko dito, my dear. Ang ganda ng energy. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, my dear, talagang iba yung magiging impact mo sa mga tao, my dear, ngayong first 15 days of May, because you will bring a lot of light talaga sa kanila and talagang kapansin-pansin ka talaga, my dear, ngayong first 15 days of May, okay? Bottom deck of the card is the energy of the Four of Swords, okay? Sabi ko nga kanina, yung matagal mo nang hinihintay, my dear, eto na siya. As in, eto na talaga siya. Nag-uumpisa na siya, nangyayari na siya. If you wanna get out from a certain situation, kung ano man yan, problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or you are broken-hearted, or meron kang something na parang gusto mong i-enhance, or you have any question, my dear, na may kinalaman, lalo na, my dear, sa usapin ng spiritual, ha? Lalo na if you are in the spirit world, kung meron kang something na talagang question or talagang naguguluhan ka or something, this is it, my dear. Ito na yung time na yun, my dear. Very, very nice reading. Congratulations, okay? So, my dear Scorpio, ito ang nasagap natin na energy or message para sa first 15 days of May. Lagi ko pong dasal, I always hope and pray, my dear, sa ating buong may kapal na ang reading na ginagawa ko ay nakakatulong po para sa ating lahat. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Thank you, Scorpio.